Ang mga kailangan natin, lemon juice or lemon squeeze from fresh lemons. Ito na siya. Meron tayong asin. Meron tayong apples. Mas maganda yung overripe na, yung pabulok na. Ito, mga pan-design natin. Ito yung mata ng monster. Ito yung bigas para sa ngipin. And then, may cotton tayo. And then, meron din tayong knife or kutsilyo, pampil, kutsara, barbecue stick, and air fryer. Okay, importante itong air fryer na to. So first step is to peel the apple. Okay, tanggalin yung balat. Monster. Nakakatakot ba yung kay Roger? Nakakatakot! Nakabuhay! After i-cookit or i-sculpt yung face ng monster, lagyan ng 2 teaspoon ng salt ang lemon juice. Okay, and then stir. And then, ilulublob ang apple dito. Soak lang siya. Okay, so after 5 minutes, use the tissue to dry as much as possible. Tanan! For 30 minutes, 180 degrees Celsius. Okay, so after 30 minutes, okay, at 180 degrees, ganito ang kalalabasan. Scary! Ano ba? Sila ako nagulat ko lang Pero hindi pa nagtatapos dyan. Okay, ngayon, dyan natin ilalagay yung mga mata. OMG! Tapos lagyan natin ng konting buhok. Ay! Wow! Parang sa Ayan, pero na, dito na pala yung mga materials natin. So, meron tayo ditong 4 cups of water. 4 cups. Yes, or 700 ml. Tapos, meron tayong calcium chloride. Calcium chloride. At alginate solution. At meron din tayong syringe. Okay. Ang unang gagawin natin ay ihahalo natin itong calcium chloride. Siguro mga 2 kutsara. 1. Calcium yan. Okay. 2. Lagyan natin i-dissolve. Okay. Haluin lang natin hanggang matunaw yung ating nilagay na calcium chloride. Ayan, malapit na. Katapos niyan, Kuya Rod, pahalo naman ako hanggang sa matunaw siya. Sige. I-prepare ko lang to. Okay. Ayan. Okay. Tingnan natin, ha. Tingnan mo, magiging bulatit sila. Gagawa na tayo ng instant worm! Wow! Oo nga! Naging instant worm! Ikot-ikot pa! Oh, diba? Wow! Ayan na! May lumulutang na worm nga! Oh, tingnan natin kung ano nangyari, ha. Wow! Wow! Instant worm! I believe! Isang klase ng asin ang calcium chloride at ang alginate solution naman ay gawa sa seaweed. In terms of chemistry, nung pinaghalo ang tubig, calcium chloride at alginate solution, may nabuo agad na polymer chains. Polymers yung mahahabang kade-kade ng repeating molecules. Ang nangyari, yung calcium ions sa solution ay kumabit sa polymers na nasa alginate. Kaya may nabuong soft, flexible solid, mukhang worms na gawa sa gel. Ang gel ay malambot na bagay na may katangian ng liquid at solid. At ito ang ituturo ko sa inyo, ang DIY Diwata Ears. So, ito lang ang ating mga kailangan. Masking tape, gunting, at ating makeup kit. At meron din akong mirror para magsilbing tulong din para makita ko kung paano yung gagawin ko. Maglalagay tayo ng masking tape sa dulo ng tenga natin. At iwasan natin syempre dumikit yung tape sa buhok. Ito. Mga ganito kahaba lang. Tapos, tupiin natin dito. Tapos, kailangan natin gumawa ng maraming layer. Siguro mga 3 o 4.
Pipinturahan na natin ngayon yung ating tenga. So, ayan, kakulay lang ng balat. Ayan na! Mukha na akong may tenga ng diwata, di ba? Yun! Oh! Okay, so gagamit tayo ng mga recycled materials tulad ng popsicle sticks, straw, okay, so we need scissors, itong stick, and mata para sa spider natin, and itong mga yarn, and glue gun, okay? So, kuha tayo ng mga green popsicle sticks, siguro siyam. Pagsasama-sama natin sila using another two dito para lang may dikit natin sila. Okay. And then, para merong konting design, ito. Okay? Oh, yun yung legs. Ang kanyang final form. Okay. Ganyan. 8 paa. And then, lagyan natin ng straw. Okay. Ito. Okay? Ate Lexi, baka pwede ikaw naman ang maglagay ng mga mata. Eye sticker. Okay. There. Very good. Okay, and then, next. So, gagamit tayo ng barbecue stick para lang maitulak papasok yung string. Yun. Okay. Ganun lang pala yun. Ganon na ganon. Ito na. Okay? Oh? Meron pa tayong isa dito. Yay! Tara. And Buti then, na lang matangkad si Kuya Chris. Buti na lang. Yay! So, ayan na ang ating spiders. So, ang gagawin natin, paakyatin natin sila. Racing tayo, racing tayo. Racing. Maganda yan. Ayun, oh. Uya! Woo! Ayun. Yan. Yan. Ayun. Yes! Sa experiment na ito, nung ikinabit ang yarn sa taas ng dingding, nagkaroon ng pulley. Ito ay isang simple machine to increase force para mahila o mabuhat ang isang object. Used to increase force, ang pulley ay may gulong on a fixed axle. Walang gulong sa experiment natin, pero may fixed axle kung saan dumudulas ang yarn. Ito yung hook or bagay na pinagsabitan nito. Kaya nung hilahin ang yarn sa magkabilang dulo, nagkaroon ng tension. Dahilan para mapunta ang popsicle spider pataas. I believe. Kailangan natin ng acetate, cardboard, used na ng boxes or boards, toilet paper rolls, ruler, may compass tayo, ball bearing, barbecue stick, pencil, cutter, rubber band, at saka glue gun of course para ipagdikit-dikit. So yung mga boards, ginupitan ko siya into circles like a donut. May malit na ring sa loob para mapasok natin dito. 2, 3, and 4. 4. Okay? 4 muna. Ngayon, ang gagawin ko, ididikit ko siya. Kumukulo ang glue. And then next, gupitin natin siya. Diyan mahuhulog ang candy. Okay? So, gugupitin natin isa dito. Tapos sa ilalim niya, isa dito naman. Okay? Alternating. Side. Oo. Ito na siya. And our candy machine! Ayun! Wow! Diba? Ang importante pa dito ay itong ibaba, yung ilalim niya. Kung saan natin siyang paiikutin. Meron tayong itong sinasabi kong kaninang ating ball bearing. Okay? I-shoot natin siya dito sa base para pwede natin siya i-spin. Nagsispin na. Dito natin ilalagay ang mga candy. So, pwede mo na ilagay. Ate Shaira. Ay, candies. Ilan ang pwede? Sige, lahat. Lahat. Buhos lahat. Wow. Okay. Cool. So, yan ang candy. Oh! So, may butas dyan kung saan matatapat ang isang candy. Tanan! Ayun na. Nasa next level na siya. Kita niyo yan? Okay, next level. Yeah, mahulog na siya. Dumikit sila, oh. May tulak siya. Yun! And then, Habang tumatagal, mas nakaka-excite. makakakain na siya. Yay! Ito na siya. At meron na tayong candy machine, guys. Galing! I believe! Ang candy machine ay isang dispensing equipment. Ibig sabihin, naglalabas ito ng candy pag ginalaw ang ilang bahagi nito.
Ang bawat bahagi nito ay isang uri ng simple machine o mechanical device na pag nilagyan ng force o puwersa ay gagalaw. Ang isa pang kakaiba sa candy machine na ito ay ang pagkakaroon nito ng helix o spiral na daanan ng mga candy. Ang salitang helix ay Greek word ang ibig sabihin ay twisted o curved. At dahil sa helix, hindi basta-bastang nahuhulog ang candy. Hindi mo aakalain na ang isang candy machine may science din pala. I believe. We're gonna use school glue, tissue or cotton balls, foundation, makeup brushes, and sponges. Kahit yung luma na, okay lang. Mas luma, mas better. Ganun. Yes. And then spatula or a popsicle stick if you don't have a makeup spatula. Red lipstick, corn syrup, and of course, red food color and a violet one. Okay na. Tayo na lang. No? Step 1. So, get your cotton ball or cotton pad, any, and then himay-himayin nyo lang siya. Yan. So, kailangan i-visualize nyo na yung form. And then, go ahead and put school glue. So, madami. Oo, madami. Ayan. Hayaan nyo kung medyo tumutulo. Kung makalat, siya, okay lang. Kung makalat. Yan. So, don't forget the edges. You have to smooth out the edges, yung mga dulo-dulo. So, mga I-Believers, abangan natin kung ano ang kalalabasan sa pagbabalik ng I Believe! Grabe, galing! Nakakatakot! Mukhang totoo talaga, oh. Mukha siyang Galing, zombie. mo. If you remember, ayan, nag-sculpt tayo with the glue and cotton. Okay. Dry na siya. Siyempre, lalagyan natin ng foundation. Ideally, yung foundation na kamatch ng skin tone. The lipstick color should be dark red. And then, pwede rin kayong maglagay dito, konti. And then, spread it out para mukhang namamaga. We're gonna make fake blood using our corn syrup. Yun pala yung purpose ng corn syrup. Yes. And then, of course, your red food color. So, huwag nyo din Tumutulo ibubuhos siya. diretso. Dapat ganyan. Galing! So, there you go. Galing! Wow! Uy, teka lang, saan ba na si Rodfield? Ay, ano nga ba meron Uy, dito? ikaw na saan ka galing? Ano yan? Wow! Natakot talaga eh. Lalayo talaga ako. Thank you, Myrene. Thank you, Josh. Ito talaga oh. Dahil dyan, ano masasabi nyo? I believe! Para sa fake blood, gumamit tayo ng corn syrup. Ginagawa itong pampalapot, pampatamis at para mapanatili ang moisture at freshness ng pagkain. Galing ito sa mais na ibinabad sa tubig with sulfur dioxide hanggang maging cornstarch. Hinaluan ito ng enzymes or proteins na magdudulot ng chemical reactions para maging corn syrup.